Ano? Sige! Para yung buhay mo! Umalis ka na! Tinamaan ka ba? Wala? Sigurado ka? Hindi, ma'am. Dito, dumaplis lang ako. Yung kamay niya. Kailangan kang dalhin sa ospital. Hindi na, ma'am. Okay na ako. Kamusta kayo, ma'am? Okay kayo? Wala. Madaling sabihin na walang sukat at hangganan ang pagmamahal ng isang magulang. Pero paano kung makagawa ang magulang ng isang pagkakamali para sa kanyang anak? Maituturing pa rin ba itong pagmamahal? Sundan natin ang mga susunod na mangyayari sa Part 2 ng Tadhana. Dayan, alam mo, meron akong magandang balita para sa'yo. Alam mo, nagkakasama na kami ng anak natin. Ang galing talaga, nakikita ko rin na si Coco, inaalagaan naman siya. Ang galing. Ganda ng desisyon na ginawa mo. At least kahit na paano, pagka ganitong inagawan na ako ng buhay at nagkasama na tayo. At least, makikita ko na nasa magandang kalagayan ng anak natin. Pero hindi ko pa rin makaisip na minsan kinaiingit ako si Coco eh. Na makakasama niya. Hingita niya lumaki. Yun ang gusto ko sana nangyari. Pero hindi na ako nanggugulo. Hindi ko na siya pukunin. Okay na siya doon. Ayoko lang isipin niya na naging masama mama ako sa kanya. Talagang hindi ka magiging mabuting ama dahil wala kang bayag. So, ikaw pala nakabuntis kay Dayan. Sabihin mo nga sa akin, bakit hindi mo sinabi? Anong balak mo? Gusto mong agawin sa akin ng anak ko? Hindi, Coco. Wala akong masamang intensyon. Maniwala ako sa akin. Trust me. Wala akong masamang intensyon. Trust you. Pagkatapos mo magpanggap na hindi mo kami kilala, sabihin mo, trust you? Sinasabi ko sa iyo ha, kung gusto mong agawin ng anak ko, magkakamatayan tayo. Coco, please. Maniwala ka. Wala talaga akong gusto ko lang makasama yung anak. Gusto ko lang siya makakita. Maniwala ka sa akin, yun lang ang gusto ko. Wala akong intensyon para lokohin kayo. Huwag na huwag ka nang babalik sa bahay ha. Huwag kang lalapit sa anak ko. Ako hindi. Makinig ka sa akin. Dapat maniwala ka sa akin. Kailangan malaman mo to. Dahil kailangan ko makita talaga yung anak ko. Coco, may lupus ako. Hindi mo ako makukuha sa mga drama mo. Hindi ako nagsusunuli na sinasabi ko, Coco. 2 taon lang, baka hindi pa nga ako umabot. Yun ang sinabi sa akin. Please, gusto ko lang makasama yung anak ko bago akong mamatay. Yun lang ang gusto kong mangyari. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Yun lang ang huling hiling ko, makasama ko at makilala ko maglang ang anak ko. Please. Payag ako. Pero wag na wag mong sasabihin sa kanya ang totoo hanggang sa mamatay ka. Huwag mo nang guluhin ang utak ng anak ko. Hayaan na lang natin na ganun. Salamat. Si Monch, si Ronnie, si Richard, si Don. Teach, sino pa pwedeng imbitahin? Si Jeric. Hindi mo in-invite? Si Jerry? Hindi, nakakayang imbitahan yun. Bakit? Eh, ano ba yan? Di ba sinabi ko naman sa inyo, Teach, na crush ko si Jerry? So, natatakot kang mag-reject? Baka hindi ka niya type? Ano ka ba? Huwag kang matakot. Ako bahala sa'yo. Sa beauty mong yan, hindi siya makakahindi sa'yo, no? Huwag kang ganyan, Teach, umasa ko. Ay, naku, umasa ka na. In-invite ko na siya. Totoo nga. Oo nga.
Ano sinabi niya? Pupunta lang siya. Oh, nakakahiya naman eh. Uy, saya niyo ah. Anong pinag-usapan niyo? Ako si Teach. Imbitahan daw si Jerry. Sino si Jerry? Sino nga ba si Jerry? Kasi naman, ang torpe-torpe mo, wala kang tiwala sa sarili mo. Teka, sandali lang. Bago niyo tuloy yan, may gusto ako ibigay sa'yo. Bakit? Problema? Daddy, di ba sabi niyo bawal magsinungaling? Hindi na time. Coco, baka dapat magkaroon ka na ng girlfriend. Yung medyo mas bata para kasundo ni Tracy when it comes to fashion. Teach, no way. May usapan kami nito ni Daddy, di ba? Na bawal niya munang palitan si Mom. Joke lang naman. Alam ko naman yon. Pero, Coco, ako na bahala sa damit ni Tracy. Total, nakita ko ng design na gusto niya. Huwag ka nang mamablema. Nandito ako para tulungan kayo. Para sa party na to. Thank you, Teach. Of course. Ma'am. Yo. Wala po sa labas ng mga grocery. Oo, sige. Ano ginagawa mo dito? Lumabas si Tracy. May inutos ako sa kanya. Para makapag-usap tayo ng masinsinan. Opo. Ano ba? Coco, mahal pa rin kita. And I know na mahal mo din ako. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Hindi kita mahal. So, gano'n na lang yun? May nangyari sa atin, tapos wala na? Nagkamali ako, okay? Pareho tayong lasing nun eh. Kung may babalik ko lang yung oras, hindi ko yung gagawin. And I'm sorry. Sorry? Please. Please. Ayokong magalit sa ating dalawa si Tracy. Coco, mahal kita. At alam kong mahal mo ko. Huwag mong gawin sa atin to. Teach, come join us. Okay. Ano gusto mo? Sarap yan. Gusto mo ito? Sige. Thank you. Pag-usapan na pala natin yung program para sa birthday mo. Actually, I invited you today para magkaalaman na. Ha? Tracy, ano to? Ako dapat nagtatanong niyan sa inyong dalawa. Anong kalokohan ang namamagitan sa inyo ng daddy ko, ha? Wala. Ano? Walang sasagot sa inyo? Wala! Daddy naman! Sabihin mo sa akin, wala! Nangako ka sa akin, di ba, na hindi mo muna pagpapalit si Mommy? Kasi alam mo, natakot ako na
makalimutan ko siya na ayaw ko rin na makalimutan mo siya. Papayag na sana ako after my debut. Yun yung regalo ko sa'yo. Papayagan na kita magka-partner. Pero binaliwala mo yung promise mo sa akin. Binaliwala mo lahat ng sinabi mo sa akin. Sino nga ba naman ako? Hindi mo naman ako totoong anak. What did you say? Totoo naman, di ba? Hindi mo ako totoong anak, kaya nagsisinungaling ka sa akin. Hindi mo sinasabi sa akin lahat. Baliwala sa'yo lahat ng promises na sinabi mo sa akin. Wala kang pakialam talaga sa nararamdaman mo. Kaya lahat ng iya tinatago mo, mga sarili kang tao. I'm sorry, anak. Don't touch me! Sana hindi na lang ikaw ang naging daddy ko o pamilya ko. Mang Christian, halika, alis tayo. Ha? Saan tayo pupunta? Hindi ko alam, basta ayoko dito. Nag-usap na ba kayo ng daddy mo? Nagkausap kami pero hindi ko alam kung nagkaintindihan kami. Ang unfair kasi. Pag ako yung nagpa-promise sa kanya, tinutupad ko, pero pag siya, hindi niya tinutupad. Siguro kailangan mag-usap muna kayo para magkaintindihan kayo. Hindi. Saradong-sarado yung utak niya. For sure, mas mahal niya yung si Ann kaysa sa akin. Hindi naman siguro. Huwag mo sasabihin yan. Totoo naman eh. Kung iniisip niya ako, hindi mangyayari to. Kung iniisip niya ako, sana hindi niya pinatulan Sana hindi niya pinatulan yung teacher ko na parang ate ko na. Ano na lang sasabihin ng mga barkada ko na may nanay na naman ako na iba. Ano na naman? Okay, so... anong desisyon mo? Hindi ko alam. Basta gusto ko mapag-isa na lang muna. Okay, kung gusto mong gawin yan, iwanan mo na kita para makapag-isip ka. Okay? Mang Christian, thank you po. Nandyan kayo lagi para makinig sa akin. Tracy! Nandiyan na ang daddy mo. Mag-usap kayo, huwag kayo mag-aaway, ha? Halika na. Hayaan mo nga ako! Hayaan mo ako! Halika na! O bakit ba? Ano ba? Tingin mo ba naglalandian kami ni Mang Christian? Hindi ako kagaya mo! Napakalandi mo! Hindi mo sinasabi sa akin lahat! O sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin! Pero ako pa rin ang daddy mo! Daddy kita! Hindi nga kita kadugo! Di ba? Hindi mo sa akin sinasabi lahat! Sumusobra ka na! Halika na! Umuwi ka na! Aray! Ano ba? Ayoko nga! Tama na, nasasaktan yung... Huwag alam dito! Huwag mong sasaktan yung anak ko! Ano ba? Makikialam mo, sinasaktan mo yung anak ko! Ano sinasabi niya? Alam mo? Ikaw ang Christian! Tracy! mo? Tracy! Tracy! Alam mo? Tracy, magpapaliwanag! Alam mo? Magpapaliwanag ako sa'yo! Pati ba naman ko? Tinago mo sa akin! Sensya ka na. Sensya ka na, Tracy. Hindi ko talaga sasabihin. Kaya lang. Hayop ka? Hayop ka! Hayop ka! Mama, hindi kayo. Pumayag ako na magstay ka dito. Nagkasundo tayo, Christian, na hindi mo guguluhin yung buhay namin. Tapos ngayon, ha? Ngayon! Magpatatay ka tayang, ha? Matapos mo hindi magparamdam kay Tracy buong buhay niya. Kapal na mukha mo! Ang talingo ko nang makita yung pagmamukha mo! Umalis ka dito! Ha?
Umalis ka dito! Tumigil ka na! Pareho lang kayo sinungaling! Iwan mo ako! Anak, sorry! Sorry kung hindi ko sinabi sa'yo lahat! Ano pa bang kailangan kong malaman? Ano pang kailangan kong malaman bukod sa relasyon niyo ni Anna at ang tatay ko, si Mang Christian? Kailangan malaman mo na mahal kita! Kung totoo yan, bakit hindi mo sinabi sa akin lahat? Nandito lang pala yung biological father ko. Hindi ko man lang alam. Nalaman ko lang din nung aksidente magkita kami sa puntod ng mama mo. At sabi niya may malubha siyang sakit. Na may taning na ang buhay niya at gusto lang niya makasama ka hanggang sa huli sandali ng buhay niya. At di ko yun malalaman kung hindi pa ito mangyayari. Hindi ko alam ang gagawin ko eh. Ayoko maging unfair sa inyo ni Christian, pero anak, ayoko rin kasi mawala ka sa akin. Ayoko mawala ka sa akin. Alam mo sa ginawa mong yan, mas lalong wala akong tinulak palayo sa'yo. Anak, please. Mas kailangan ako ngayon ng tunay kong ama. Anak. Ngayon lang! Ngayon lang! Sabi ko ngayon lang eh! Wala lang ang natira! Buong buhay ko! Sinakripisyo ko para kay Tracy! Pati yung pagkakataon na maging masaya ako ulit, pinagpalibang ko na. Tapos ganun lang. Sa huli, ako lang din mag-isa eh. Nagdesisyon po ako na sa inyo na ako sumama. Anak, paano ang dati mo? Ayaw niyo po ba? Actually, gusto ko talaga. Alam mo to, para sa'yo to. Ayan pa lahat yan. Taon-taon, dinadasal ko sa Diyos na sana mabigay ko sa iyo ng personal. Pero humihina ang loob ko. Tuwing iniisip ko na lumalaki ka sa pagmamahal nila Coco. Mahal na mahal ka ni Coco. Pero kayo pa rin po yung totoo kong tatay. Ay, Pag ganito, malis na lang tayo dito. Punta na tayo ng Maynila. Doon ka na lang magpagamot. anak, maraming doktor dito. Hindi ko na kailangan umalis. Iba pa rin yung doktor sa Maynila pa. Matitignan ka nila ng ayos. Concerned ka talaga sa kalagayan ko, no? O meron ka lang iniiwasan? Tracy! Tracy! Tracy, umuwi na tayo. Uwi na tayo. Halika na. Hindi. Daddy, hindi na ako sasama sa'yo. Pwede ba? Hindi na ako bata. Pwede ba kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko? At pinipili ko na sumama sa totoo kong tatay. Umalis ka na.
Papa, kaya niyo po bang lumayo sa lugar dito? Tracy, nandun ako sa kahit na anong lugar mo gusto magpunta. Ikaw na lang ang buhay ko. Pero, Pero ano po? wala. Tracy, naisip-isip ko lang kasi yung mga nangyari nung nakaraan. Meron tayong mga maliliit na desisyon na magiging malaki ang impact sa kinabukasan. Ito ba talaga ang gusto mong mangyari? Ayokong agawin ka kay Coco. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Pinalaki ka niya mabuting tao. Hindi yun madali para sa kahit na kanino. Yung alam ko lang, mahal na mahal ka niya. Bakit hindi ako yung pinili? Ibigay mo na naman sa akin to. Bigay mo na sa akin to. Pabalikin mo na yung anak ko. Dad. Daddy. Anak. Bumalik ka. Sa pinapangako ko sa inyo, kita iiwan. I'm sorry. Sorry. Balikan mo ako. Balikan mo ako. Dahan-dahang naglaho, unti-unti mang mawala, di malilimot ng isang puso ang pag-ibig na totoo. Ako pupunta. Kailan patatahanin ang mga luha? Nasasaktan ka nang hindi naman Bilahanan namin eh. sadya. At kung umabot man, pumili siya ng iba, o iibig ka pa ba? Salamat. Sa kanya pilitin man, di magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mauwi man sa Walang hangganan ang pag-ibig at wala ring hangganan ang kayang ibigay ng isang nagmamahal. At lagi, ang pagmamahal na yon ay hindi nakakasakal at hindi nakakasakit. Ang tunay na pagmamahal ay malaya at mapagpalaya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa susunod na Sabado, may hinanda uli kaming isa pang espesyal na 2-part episode para sa 4th anniversary ng Tadhana.
Magandang hapon, ako po si Marian Rivera. Kumapit